Ano to? Oo. Yung kanina pa yan, din mo nabasa. Payment ng ano? Yung sa bigas. Yan, ayun si tatay. Ang iniipon niyang tubig sa ulan lang. Yan. Yan lang yung nagiging tubig ni tatay, yung tulo ng ulan. Andun yung mga MCBO, nagpasilong dun sa kabilang bahay kasi wala kaming masilungan. Kasi yung kubo ni tatay mabubuo na. Ayan pa lang yung kubo ni tatay. Hindi pa tapos. Kaway ka dyan, tay. Ayan, nagpaula na si tatay. Ayan, may request si tatay. Gusto niya daw magkalababo. Baka naman may mag-donate dyan ng lababo. Yan, kukuha ng kanin si tatay. Dami naming natira na kanin. Damihan mo na ng ano, tay, kuha. Kasi yung kaldero, iuuwi namin yan. Kaldero, iuuwi namin. Doon sila, oh, baka ano, parang di na sila magsaing. Sandok. Walang sandok, wala kaming dalang sandok. Yung pang sandok kanina. Dito na sa kanila. Bayad mo sandok. Yung kanin. Parang din na kayo magsaing. Yan, malapit nang matapos ang kubo ni tatay. Thank you sa NCBO, sa Honda Click, sa TRRC, sa Barbie Group. Thank you. Sila yung mga katuwang natin
para matapos yung kubo ni tatay. Sa MCBO family, thank you so much. Kung wala kayo, hindi talaga mabubuo ang aming hangarin na mabuo yung kubo ni tatay. Kaya maraming salamat, Ma'am Joliet Abalos. Thank you so much. Kay Kap Andy na sobrang sipag. Tapos sa mga kasamahan niya, ng mga riders, thank you so much talaga. Nang dahil sa inyo, nabuo yung kubo ni tatay. Diba tatay? Ayan, si tatay. 60. Ilang taon ka na, tay? 66 years old na si tatay. Yung sandok daw ni Luz na iwan dito. Ano kulay yun? Nawala na, Luz. Di na namin nakita yung sandok mo. Yan, lakas ng ulan. Kaya huminto na sa paggawa. Ayun ang mga ibang riders nagpasilong sa kabilang bahay. Yan. Hindi matatawaran ang kanilang pagtulong para dito sa kubo ni tatay. Sobra ang lalayo nila pero pumupunta sila dito para lang tumulong sa pagbuo ng kubo ni tatay. Yan. Third wave po. May third wave pa kami kasi hindi pa talaga totally tapos. Kulang pa yung bubong ni tatay. Thank you sa mga sponsors natin. Kay Kap Karin Hernandez. Thank you so much po, Kapitana sa Buhangin, Garaba. Thank you po talaga. Ang laking tulong dito sa ginagawa naming kubo. Kay Ma'am Elna sa kakulitan namin sa Kakatix. Thank you so much, Ma'am Elna. Sobrang salamat po sa mga ibang sponsors. Salamat po talaga sa pagtulong ninyo. Kay Konsihal Ompik Season, thank you so much po sa inyong kay Konsihala Judith Cruz, thank you din po sa pagtulong sa amin. Maraming salamat po talaga kay Mayor Tom Hernandez. Thank you po. Ang laki din pong tulong na ibinigay ninyo sa amin, suporta. Malaking tulong po yun sa amin na maliliit na grupo para po gumawa ng mga activities na ganito. Thank you po talaga. Super supportive ang aming kapitana, grabe. Hindi matatawaran yung kanyang kabaitan. Hindi niya kami pinapabayaan sa mga activities namin na ginagawa. Mapa-feeding, relief distribution, talagang nandyan siya. Cash assistance na mga lahat po talaga nandyan siya sumusuporta para House renovation. matulungan namin yung mga taong lumalapit sa amin. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi rin po namin magagawa ng maayos. Kaya thank you, Kapitana Karin M. Hernandez. Salamat po ng marami. Sobrang bait, down to earth masyado ang ating kapitana. Siya yung dahilan kaya kami nagpapatuloy sa mga ganitong gawain. Siya yung iniidolo namin sobra. Kaya sana mabuo namin tong bahay ni tatay. Kasi nakahanap kami ng grupo na sobrang babait din po. Wala silang alinlangan sa pagtulong. Kaya napakaswerte namin na nakilala namin ang MCBO, media correspondent. Sobrang dami po nilang samahan na handang tumulong. Yung TRRC, yung Honda Click, at marami pa pong iba na mga Riders Club. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kung wala po sila, talagang hindi namin ito matatapos. Hindi po talaga namin kakayanin, sobra. Kaya magiging katuwang na namin yung MCBO kasi magiging member na rin po
Kami po yung magiging chapter ng MCBO sa Montalban, Rizal. Ang Good Heart ang chapter. Tsaka itong bahay na to ang laging tumutulong sa amin. Yan, itong pamilyang ito, sobrang laki ang naitutulong sa amin. Lahat ng mga kailangan namin, lutuan, lahat, tubig. Kaya sana, sa susunod naming punta, mabibigyan din namin sila ng tulong. Kaya tumatanggap kami ng mga donation, bigas, grocery, ibibigay namin dito sa mga nakapalibot dito. Bibigyan namin sila ng mga grocery. Kasi kailangan na kailangan po nila ng tulong dito. Tingnan nyo po kung anong sitwasyon nila dito. Yan, nag-iipon lang po sila ng tubig para may magamit sila. Ganito po ang sitwasyon dito sa area ni tatay na tinutulungan namin. Yan, dito na kami nagluluto. Pag kulang yung mga kailangan namin, ito po sila, itong pamilya na ito ang hinihiraman namin dito. So, ang laki po talaga ng tulong nila sa amin. Yan, at ito naman yung aking katuwang, ang aking presidente Sobra. Kung wala ito, wala. Pilay yung aking kanang kamay. Yan. Ayun si tatay, mag-aano na ng kanyang kambing. Sa mga team ko, thank you so much, Mami Banji. Jinky, thank you kahit buntis ka, andyan ka pa rin tumutulong. Si Luz na may anak, kahit na nahihirapan, nandyan pa rin siya sumusuporta sa team Good Heart, kahit hindi sila nakakasama ng matagal. Andyan pa rin talaga sila, tumutulong. Kaya thank you sa Team Good Heart ko. Hindi talaga sila nagpapabaya sa mga tungkulin nila bilang member ng Team Good Heart. Salamat ng marami. Yan, ang hirap ng sitwasyon nila dito. Sobrang hirap. Yan, ganyan ang itsura dati sa bahay ni tatay. Ngayon, unti-unti siyang nabubuo. Pero hindi pa talaga siya tapos kasi ang daming kulang. Kulang pa kami ng plywood, kulang pa kami ng yero. Sobrang laki na rin po ang nagagastos namin, pero sulit naman. Kahit na nahihirapan yung mga grupo na gumagawa, tumutulong, masaya pa rin kasi nakikita naming natatapos paunti-unti yung pinaghihirapan namin at pinaghihirapan ng mga sponsors na tumutulong. Kaya maraming salamat po sa mga nagbibigay. Lalo na ngayon, yung second wave namin, pasalamat ako kay Ma'am Juliet kasi siya talaga ang naghanap doon sa ibang materialis na kailangan namin pero kulang pa rin. Kaya hugot na naman kami sa sariling bulsa namin. Nag-share-share na naman kami para makabili ng kahoy. Kasi kulang yung pangbubong ni tatay. Sobrang dami pang kulang, akala namin magkakasya na. Pero ang dami pa palang kulang. Pero kahit pa paano, unti-unti naman siyang nabubuo na yung bahay ni tatay. Masaya naman pag nakikita mo siyang buo na. Saan ba? Yung flooring niya walang ano. Yan. Punta tayo sa loob ng bahay ni tatay kasi inabot na kami dito ng ulan. Yan. Ganito po talaga ang sitwasyon nila dito. Sobrang hirap. Yan. Yan na. Ito yung bahay nila. Yan. Guillermo. Yan, ang hirap po.
Yan, itong mga riders namin nakasamahan, yan, sila yung mga tumutulong. Yan, lakas po ng ulan. Wala pa. Yan, nandyan si Ma'am Joliet. Tambay Yan. po kami. Ang lakas Siya ng po ulan. yung presidente ng MCBO, Calabarzon Chapter. Yan. Dito po si Chris Balwick. Yan. Ayun, si Pres Balwick sa TRC. Thank you po. Yan, hindi pa talaga totally tapos yung bahay ni tatay. Yan pa. Ang dami pang kulang. May third, yung ano, yung flooring. Yung flooring, di pa rin tapos. Yan. Kaya sana matapos namin. Sa third wave namin, ang hirap pala. Akala namin ganun lang kadali pero sobrang hirap. Yan, inabot na kami dito ng ulan. Itong kalaban, ulan. Malawang gabi na akong basa. Kahapon ginabi kami ng hakot ng garaba. Dahil hapon na naihatid. Pero pasalamat tayo kasi andyan yung ating kapitana na laging sumusuporta pag kailangan namin ng garaba at buhangin. Andyan pa rin siya, sobrang busy pero binibigyan niya pa rin ng oras yung mga katulad namin na mga maliliit na grupo. So thank you po Kapitana Karen Mi Hernandez. Sobrang thankful po kami na may kapitana kaming katulad nyo. Sobrang down to earth. Yan. Andito po lahat ng mga riders na tumutulong sa atin. Sila po ang sobrang nagtitiis. Minsan nagugutuman kami kasi late na yung pagkain. Pero andyan pa rin yung mga ngiti sa mukha nila. Masaya sila kasi yung naumpisahan namin talagang tinatapos nila. Grabe na po ang sakripisyo nila. Ang lalayo pa po nila. Merong taga Taytay Rizal, Taguig, Pasig. Sobrang lalayo po ang mga pinanggagalingan nila pero pinupuntahan nila tong lugar ni tatay para buuin yung kubo. Kaya sobrang thankful po kami. Yan, si Ma'am Joliet ang laging nandyan para nag-i-schedule kung kailan namin ulit gagawin. Nag-iipon po kami ng mga kulang kasi hindi po basta-basta yung mga materialis na kailangan namin kasi akala namin mura. Yun pala, gumagastos din kami ng malalaki. Kahit na may nahihingian kami ng donation, nagkukulang pa rin talaga. Kaya pasalamat kami sa mga minsan nahihingian namin ng tulong. Dito po yun napupunta sa kubo ni tatay. Kaya thank you po yung mga dating tumulong sa first wave namin. Thank you po talaga. Pero ngayong second wave namin, halos po ang MCBO po ang naghanap ng mga kakulangan sa materyales. Ngayon lang po kami nag-share kasi kulang po yung materialis talaga. Akala namin tama na pero kulang pa rin yung mga kahoy. Kaya hugot na naman sa bulsa para po makabili kami ng 10 perasong kahoy pero nagkulang pa rin. Kaya yun ang sakripisyo nila, nawalan sila ngayon ng panggasolina. Kaya ayan ang lulungkot ng mga itsura. Kasi na-donate yung panggasolina nila sa kahoy ni tatay. Wala naman yung Gcash, ano? Wala nang laman yung Gcash. Salo ka lang ng tubig. Kaya grabe ang hirap. Mahirap na masaya ang maging volunteer. Mga pagod po, mga pagod. Kaya, mga nalumulo sila, oh. Kasi sobrang init kanina, biglang ulan. Opo. Kaya, yan. Yan. Buti may mga mababait tayong mga nalalapitan ng tulong. Kung nga po, lahat ito, handang tumulong. Itutulong na lang po ang hinahanap namin. Sobra. Handang tumulong. Handa pong tumulong, yung itutulong po. Wala. Nauubusan na. Kasi po, hindi naman ito mayayaman kami. Opo. Talagang tipid-tipid po talaga. Tipid-tipid. Gusto lang namin makatulong kahit papaano sa
maliit na pamamaraan at kasintang oras. Sama-sama kami. Yun lang po. Yes po. Masaya na kami. Yan. Nanonood kasi yung ating kapitana. Ito po yung si Ma'am Juliet, yung sa bloodletting po natin. Yan. Sana po mag-meet tayo sa another set ng mission naman po for bloodletting naman po. Yan. Oo nga. Wala, sabi mo yung kapitana. Yan, andyan naman lagi ang aming Salamat kapitana, po, sobrang kapitana, sa mga bait. tulong pala. Yan. Hollow block, sa mga buhangin, graba, napakalaking bagay po yan. Salamat po. Para, ay ito, ang ganda na ng sisilungan, no? Opo, ayan. Pinis na lang. Yan. Ito yung mga plywood na dinonate. Konting ano na lang, konting kembot na lang matatapos na rin tong kubo ni tatay. Kesa naman dito, ito malapit na bumagsak. Ilang buwan na rin. Tapunin mo, lagay mo na sa foundation mo. Yan. Yan mo na doon. Yan po yung mga team na tumutulong. Yan. Yan. Proud yung ating barangay San Isidro. Nandyan po palagi. Lagi pong nandyan ang ating kapitana. Yan. Mayor Tom Hernandez. Thank you po. Kompleto po yung mga banner nila. Lagi po naming dadalhin yung banner na yan kasi yan po ang mga malalaking handang tumulong po talaga. Yan, andyan po ang ating kapitana at saka Mayor Tom Hernandez. Sila po ang gumagabay sa grupo namin. Yan. Mga big groups po yan ng mga riders. Si tatay nagpapaulan na. Ilan pa ang kulang natin na yero? Ma'am Jol. Wala na. Yung kay tatay na lang. Meron ni tatay na lang ang kulang natin dyan. Anim na rin. Another 6. Ano? Kasi dalawang matanda to, si tatay Romeo at si tatay Guillermo. Parehas silang Nangangailangan. sa bahay. Paliwanag ng mga mundo. Ngayon, pagdating sila sa bahay, naayos natin yung kay tatay Romeo. Naiwan naman yung kay tatay Guillermo, nakatiwangwang oh. Kaya ang pakiusap ng tatay Guillermo, Oh, yan yung bahay ng isang matanda. idamay na rin daw po yung bahay niya kasi wala naman din siyang pagkukunan ng materyales. Parang nasira yung kanyang kubo. Mga tagpi-tagpi lang po talaga ang mga bahay dito. Yan. Pinatarpulin po. Tarpaulin, kung ano po yung sako para hindi po sila maulanan. Yun po yung inaano nila sa bubong. Mga kahoy na putol-putol. At ipil yan, di ba? O ipil-ipil po So, yan yan. po, mga sira na talaga. Kailangan na, babagsak na po, konti na lang. Babagsak na pag hindi naagapan ng ano. Bali na nga eh. So, kaya nga po, sana po, pagbalik namin third wave dito, makumpleto na yung mga kailangan para yung mga riders natin, isang gawa na lang. Para matapos agad. Ang plywood natin na magagamit, nasa 5 dito, doon magiging 8 pieces. 8 pieces po doon. Saka 5. O di 13. Ang dami pa talaga. No? 13 pang plywood ang kailangan ng dalawang ito. Tapos 6 na yero ulit. At saka ang kahoy, kung ano yung dami ng kahoy dito, Ganon same din. yung kahoy doon. Kay tatay. Oo. Pero nakahanda na rin naman po kami makipagtulungan. Hindi naman po ako magpapabaya rin. Kasi nga, mga kailangan nila. Iyan naman po ay makakarating din sa aming founder, Bong David. Lahat ng nangyayari right dito sa atin. Para Salamat po sa suporta, Kapitana, Mayor Hernandez. Thank you po. ayan, siya po yung ating presidente sa NCBO Calabarzon chapter. Sobrang laki po ang naitutulong nila sa Team Good Heart. Yung mga nangangailangan din ng dugo, sila din po yung nagbibigay sa team ko. Oh, ako
Actually ngayon, may pinatakbo tayo na dugo. Sa Tal. PGH, di ba ma'am? Sa dugong alay, dugong buhay. Yung kay Sis Ang Gian, nangangailangan galing sa Olonga po natin. Olonga Sa po siya TRC po. Olonga po. Yung binato dito sa atin, dinala sa PGH yung pasyente, bata. Ayun, may tatakbo na po. na Kailangan kailangan. ng dugo. O, yun pong kay Sis Gian Crido, yung nabaril yung asawa niya, sila din po ang sumalo sa lahat. Pinasa ko po sa kanila kasi hanggang ngayon, sila pa rin yung tumutulong kay Sis Gian. Pinag-iisipan nilang bibigyan ng tulong para kahit papaano. Tulong pangkabuhayan. Pangkabuhayan. Na po kasi para yung nanay hindi na aalis dun sa tabi ng mga anak niya at the same time, yung asawa niya na bedridden na, alagain po talaga yun. Kaya hindi na kailangan umalis ng bahay ito si Gian. Kailangan na lang niya makapaghanap buhay. Yan. Doon sa area niya. Sila po ang nagbigay ng dugo, 13 bags, di ba Ma'am Joliet? 13 bags po ang naitulong ng MCBO, kaya po naoperahan. Dugtong dugo, dugtong ala. MCBO po. Kasi nagdala tayo ng donation ng tao, nagdala tayo doon ng dugo. Tapos, sumunod na ayuda natin. Yung higaan. Higaan, pinansyal. Shell, tsaka yung bigas, nabigyan po. So, yan, hindi pa tayo doon magtatapos. Kasi hindi pa nakaka-recover yung mag-iina. Gawa nung trahedya na nangyari sa kanila. Kasi hindi po sinagutan ng nakabaril. Sana nga po, yung nakabaril naman, na rito-rito lang sa tabi, sana po mabigyan Maawa ng hustisya. naman, oo. Yung kanyang ginawa doon sa asawa nung Kasi ni nakakaawa. Dian. Ang liliit pa ng mga anak. Apat na Hindi maliliit na makapagtrabaho yung nanay. Tapos yung asawa, bedridden pa. So, nahihirapan po talaga. Tayo nga na may mga kamay, makakilos, nahihirapan nga po. Yun pa kaya na sobrang hirap. Maging bedridden na baril, pinabayaan ng nakabaril. Correct. At palagay ko nakakalaya na kasi wala namang Oo. iniintindi. Kaya marami pong natutulungan ng MCBO. Kaya thank you po talaga sobra. Salamat din po sa inyo kasi hindi naman kami makakarating dito. Kung hindi naman po namin kayo nakipagtulungan sa amin din. Kaya ano lang po yan, give and take lang po yan. So thank you rin po. Pag ganito to, hindi na titigil to. Hindi na ba to titigil? Tuloy ito. Diba? May ina lang eh. Matagal yan. Ilaw dito, no? Ilaw ba dito? Wala. Kasi merong ano. Hindi daw gumagana, Ma'am Jul, pag gabi. Pagka-araw lang. Iharap ka mo sa araw. Kasi solar yun, di ba? Sa araw para pag gabi. Dapat yung sinacharge niya yung pag-araw. Kaya nga, no? Kasi pag hindi niya inilagay dito pag dito lang bintana, hindi kailangan nakaano sa sunlight. Kaya madilim daw siya sa gabi. Oo, ilagay sa ano ka mo sa araw, sa bilaran. Kasi may nag-donate po ng solar kay tatay. Si Kap Andy ang nag-donate, no, Ma'am Jol? Yun eh. Nagre-reklamo siya kasi hindi niya ata alam gamitin. Sa gabi daw madilim siya. Sa umaga hindi naman niya pinapaano sa araw. Kaya yun, di niya rin nagagamit yung kanyang solar. Turo nyo na lang po na kailangan ibilad niya yung mismo solar system. Parang lumalakas yung ulan mo. Yan, lakas ng ulan. Di kami makaano. Hindi kami makalabas. Yan. Nanguha na ng ulam si tatay. Nagutom na ata si tatay. Ha? Nanguha na siya. Yan. Balik tayo dun sa ano. Saglit lang, Ma'am Jol.
Yan po yung sa NCBO banner nila. O, kung gaano pa po kalayo yung aming nilalakad para lang po. Ito po yung mga tinanggal sa kubo ni tatay. Yan. Yan yung aming mga tinanggal. Tapos itong papag ni tatay nasa labas na. Yan, lakas po ng ulan. Meron namang Ay, di tubig. Wala tubig. Yun, inulan na yung mga rider natin. Ganyan lang po ang CR nila dito. Eh, si Anamin, pasensya ka na. Yan. Dahil si Anamin, hindi pa naayos kasi wala pa sa budget eh. Mama ka na lumuti, makawawa ka sa baba. Walang budget, pero may pang-inom. Pero wala naman pang-inom. Kasi bawal eh. Ha? Bawal sa amin. Yan. Swerte lang po sila dito kasi maraming gulay-gulay. Yan ang binabuhay nila. Kahit mga Katalim. 766 sila, gulay talaga ang ano nila. Gulay ang kabubuhay lang dito. Gulay sa sidecar. Gulay ang kabuhayan o gulay ang ginakain. Ang gulay din. Ano tayo, masakit na ang likod? Yan. Yan si tatay, may scoliosis yan si tatay. Matanda na eh. Di pa makaisa eh. Dapat nakauwi na ako eh. Lakwa kasi mga anak ko eh. Rider din kayo, ma'am? Rider din kayo. Salamat ang bis mo na gumapagdad dito. Ano, sino ba sinakyan mo? Ang kasama ko talaga sa Kuya Bong. Ngayon, nasabi ni Chris, may ano na yan, mga kurot ko. Sabay na ako sa kalero kasi sa uwi. So, tangay na pangakay ko doon, wala na sila. Naiiwanan ako. Basta, diba ma, kung gusto ko bumatrip ako, ano may sipin ko?